kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes. Curry shoes, mabibili lamang sa halagang 2,100 pesos. I-click lamang ang link sa comment section. Na ipanalo ng San Antonio Spurs ang kanilang unang preseason game ngayong taon, tinalo ang Orlando Magic 107-97 nitong Huwebes ng araw. Kahit na hindi nakapaglaro sina Trey Jones at Keldon Johnson na tinanggal sa lineup bago magsimula ang laban, nagawa pa rin ng Spurs na makaahon mula sa mabagal na simula dahil sa malakas na ikalawang half na pinangunahan ng rookie na si Victor Wembanyama at veteranong si Chris Paul. Si Wembanyama na reigning Rookie of the Year ay nagpakita ng kanyang potensyal matapos ang mabagal na simula. Nagtapos siya ng 11 punto, 9 na rebounds at 4 na assists sa loob ng 23 minuto. Kitang-kita ang kanyang chemistry kay Paul sa unang bahagi ng laban, kung saan nag-execute sila ng smooth pick and roll na nagtapos sa isang malakas na alley-oop dunk mula kay Wembanyama sa huling bahagi ng unang quarter. Si Paul na nag-debut para sa Spurs matapos ang 12 All-Star appearances ay naglaro ng 23 minuto at nag-ambag ng 5 puntos at 3 assists. Dalawa dito ay para kay Wembanyama. Ang koneksyon ng dalawang bituin ay nakatulong sa San Antonio na mabawasan ang maagang kalamangan ng Orlando. Pinangunahan ng Orlando si Jet Howard na may game high 19 na puntos, habang si Paolo Banchero na reigning All-Star ay nagdagdag ng 12 puntos sa loob ng 17 minuto. Sa pagtatapos ng unang quarter, bumawi ang Spurs sa pamamagitan ng 29-22 run sa ikalawang quarter na nagbawas sa kalamangan ng Magic sa 56-49 pagdating ng halftime. Ipinagpatuloy ng San Antonio ang momentum sa ikatlong quarter na nagtabla sa laro sa kalagitnaan ng quarter at tuluyang nakuha ang kontrol. Pinangunahan nina Stephon Castle at Sandro Mamukelashvili ang Spurs sa huling bahagi ng laro, habang parehong nagpalit ng mga bench players ang dalawang koponan sa ika-4 na quarter. Ang mga reserba ng San Antonio ang nangibabaw sa huling period na nagtulak sa 10 puntos na panalo sa pamamagitan ng matinding, pisikal na laro. Nagpakita ng patuloy na magandang laro si Castle sa parehong dulo ng court, partikular sa kanyang depensa laban kay Banchero matapos ang mahirap na simula, at nagtapos siya na may 17 points, shooting 4 of 9 from the field, 2 of 5 from 3-point range, and 7 of 10 from free throw line. Nag-ambag din siya ng 2 rebounds, 2 assists, 4 na turnovers at 3 fouls na may +9 na rating sa laro. Si Malaki Branham naman ay nahirapan sa kanyang shooting, ngunit nanatiling produktibo sa pagkapanalo ng Spurs. Natapos ni Branham ang laro na may 11 points of 4 of 13 shooting, 2 of 8 from 3-point range, and 1 of 2 from free throw line. Sa ibang laban naman, sa kabila ng mga hirap sa shooting mula sa labas, pinahanga ni Karl Anthony Towns ang Washington Wizards at ang kanyang mga bagong tagahanga sa kanyang unang hindi opisyal na laro bilang isang New York Knick. Isinuot ni Towns ang puting home jersey ng Knicks sa unang pagkakataon nitong Huwebes ng araw, kung saan pinataob ng New York ang Washington Wizards sa preseason action 117-94. Sa loob ng 28 minutong paglalaro, nagtala si Towns ng 25 puntos at 12 rebounds. Nahihirapan si Towns sa 3-point range, nakapuntos lamang siya ng 1 of 7 from beyond the arc. Ngunit ipinakita niya kung paano niya mapapatatag ang depensa at rebounding ng Knicks. 4 sa kanyang 12 rebounds ay nagbigay ng second chance points at nakakuha siya ng 11 free throw attempts, kung saan 10 ang naipasok. Pinakamagandang bahagi ng kanyang laro ay nang umiskor siya ng kalahati ng 32 puntos ng Knicks sa ikatlong quarter bago siya nagpahinga sa huling quarter. Ang New York ay nasa likod ng 3 puntos pagkatapos ng unang quarter, ngunit kinuha nila ang kalamangan sa pamamagitan ng 11-0 run sa simula ng ikalawang quarter na pinatibay ng isang putback dunk ni Ariel Hukporti. Free throws mula kay Mikal Bridges na nag-debut rin sa Madison Square Garden ang naglagay sa Knicks sa double-digit lead. Nag-ambag ng 16 na puntos si Bridges sa kanyang debut, habang ang rookie na si Hukporti ay may 7 points, 4 rebounds in 16 minutes. Ang isa pang rookie na si Kolek ay nagtala ng 15 puntos mula sa bench sa 6 of 10 shooting, habang si Cameron Payne ay nakapagpasok ng 4 sa 10 3-point shots ng Knicks. Si Keyshawn George at Corey Kispert ay parehong nag-ambag ng 14 na puntos mula sa bench para sa Wizards, ngunit ang pinakapositibong takeaway ng kanilang koponan ay ang top pick na si Alex Sarr na halos nagtala ng double-double na may 12 points, 9 rebounds at 3 blocks.
Ang susunod na preseason game ng Knicks ay magiging mas personal dahil haharapin nila ang dating koponan ni Towns, ang Minnesota Timberwolves, sa Lunes. Bagamat hindi opisyal, ito ang unang pagkikita ng dalawang koponan mula nang maganap ang tanyag na trade na nagbalik kay Donte DiVincenzo at Julius Randle sa Madison Square Garden ng mas maaga kaysa inaasahan. Sa laban naman ng Kings at Warriors, ang Golden State Warriors ay hindi pa nakakagawa ng higit sa 27 3-pointers sa isang regular season game. Ngunit nitong Huwebes, kumuha sila ng 28 3-pointers sa kanilang 122-112 na panalo laban sa Sacramento Kings sa Golden One Center. Habang patuloy na sinusubukan ni head coach Steve Kerr ang iba't ibang lineup at rotations sa preseason, pinapatibay ng Warriors ang kanilang estilo ng laro. Mabilis na takbo, tamang spacing at pagpaplano upang makabuo ng open na 3-point shots. Ang starting lineup ni na Stephen Curry, Brandon Podziemski, Jonathan Kuminga, Draymond Green at Kevin Looney ay nagtulong-tulong upang makapasok ng 11 mula sa 23-point attempts. Ang bench naman pinangunahan ng sharpshooter na si Buddy Hield na nagtala ng 6 of 7 3-point attempts. Unti-unti pinalitan ni na Melton, Hield, swingman Moses Moody, forward Kyle Anderson at center Trayce Jackson Davis ang unang 5. Unang pumasok si guard Gary Payton sa laro sa ikalawang quarter na nangangahulugang 11 manlalaro ang ginamit ng Warriors sa unang kalahati. Hindi naglaro sina Curry at Green sa ikalawang kalahati at pinalitan sila ni na Moody at Jackson Davis sa third quarter. Hindi tulad noong Sabado kung saan lahat ng manlalaro ay naglaro laban sa Los Angeles Clippers sa pagbubukas ng kanilang preseason, karamihan sa ikalawang kalahati ay nilaro ng mga manlalarong may standard contracts at mga two-way signees ng Warriors. Si Lindy Waters na may 37.7% 3-point shooting ay naglaro ng 13 minuto sa ikalawang kalahati at gumawa ng 3 3-pointers. Si Curry ay nagtapos na may 13 puntos sa 3 3-pointers. Si Melton na may 38.3% 3-point shooting average sa nakalipas na 4 na season ay nagtala ng 16 na puntos matapos makagawa ng 4 na 3-pointers. Si Podziemski na nagsilbing backup point guard ay gumawa ng 2 3-pointers at nagtapos na may 8 puntos, 8 assists at 4 na rebounds. Si Hield naman ang may pinakamataas na puntos sa laro na may 22. Hindi naglaro ang mga training camp invitees na sina Blake Hinson, Kevin Knox at Jackson Rowe. Para sa ikalawang sunod na laro, inikot ni Kerr ang lineup, minsang maliit, minsang malaki, para sa opensa at depensa. Inaasahan na magpapatuloy ito sa 4 pang preseason games, kasama ang unang laro sa Chase Center sa Biyernes, muli laban sa Kings. Sa ikalawang quarter, si Steph Curry ay nakakuha ng foul habang binabato ang bola, ngunit naramdaman ng mga referees na ang foul ay nangyari bago pa siya mag-shoot. Needless to say, nalito si Curry at hindi natuwa si Steve Kerr sa tawag ng mga referees. Nag-shoot siya ng bola, sabi ni Kerr sa mga referees. Mas pinapahirapan nyo pa ang sitwasyon. Anong masasabi nyo ngayon mga kaibigan sa pinapakita ng Warriors? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.